kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Negros Occidental, kilalang lugar na pinupugaran ng mga rebelde noon pa man. Humina pero hindi tuluyang nawasak ang puwersa ng mga rebelde sa lugar na yun. Simula pa noong dekada 70 ay palagi ng madugo ang bakbakan ng militar at mga rebelde sa kabundukan ng Negros Occidental. Ilang presidente na ang nagtangkang tapusin ang problema sa mga lugar sa Negros na may presensya ng mga rebelde. Pero hindi nila matapos-tapos ang kanilang gustong magawa dahil palaging nauudlot ito kapag magpapatupad na naman ng peace talk at sa huli ay palagi namang walang mapagkakasunduan kung kaya't balik-bakbakan na naman. Palagi na lang ginagawang rason ng peace talk para makapag-reassemble sila ng tropa sa mga kabundukan. Ayaw pa rin tanggapin ng gobyerno na ang natatanging solusyon sa problemang ito ay tuluyang ubusin ng bawat miyembro ng mga rebelde na walang ibang gustong mangyari kundi palitan ang pamumuno ng gobyerno batay sa kanilang paniniwala. Sa bawat peace talk na mga nangyayari ay palagi na lang bintahi sa mga rebelde. Kaya pa ulit-ulit na lang ang nangyayari at hindi kailanman magkakaroon ng katahimikan hanggat hindi nauubos ang mga rebelde na ang tanging gusto ay palitan lamang ang gobyerno, talikuran ng paniniwala at sumurrender sa gobyerno o lumaban hanggang katapusan. Yan na lang dapat ang solusyon para tuluyan ang matapos ang problemang ito. February 22, 2024, nagkaroon ng sagupaan ng tropa ng gobyerno sa mga rebelde sa sitio Mansulao, Barangay Pinapugusan, Escalante, Negros Occidental. Dahil sa magandang pwesto ng mga rebelde ay hirap na hirap at nalalagay sa disbentahe ang tropa ng gobyerno, kaya kinakailangan nilang makawala kaagad sa posisyon na kanilang kinaroroonan. Napakahirap ng kanilang sitwasyon dahil bawat galaw nila ay kitang-kita ng mga rebelde na nasa itaas na bahagi ng bundok. Ang tanging solusyon para masalba ang buhay ng mga sundalo at matalo ang mga rebelde ay gamitan sila ng makabagong armas na nasa panig ng gobyerno. Kahit na magkaroon pa ng reinforcement ay mahihirapan pa ring magmaniobra ang puwersa ng pamahalaan dahil nasa pabor na posisyon ang kalaban, kaya ang tanging paraan ay gamitan sila ng puwersang panghimpapawid. Lugmukin ng airstrike ang kanilang posisyon para mabura ang threat sa panig ng mga kasundaluhan na nasa ibaba na easy target ng mga kalaban. Pakay rin ng airstrike ang mapulbos ang nakatayong kuta ng mga rebelde sa lugar. Walang inilabas ang AFP kung anong sasakyang panghimpapawid ang ginamit nila para durugin ang mga rebelde. Pero batay sa kung anong bago na kagamitan na meron ng Air Force ng Pilipinas, ay malamang sa malamang na kung hindi attack helicopter ang ginamit nila ay siguradong fighter jet. Kung helicopter ang ginamit ay malamang sa itong T-129 attack helicopter na gawa sa bansang Turkey ang pumulbos sa mga rebelde na nasa itaas ng bundok. Dinisenyo ang chopper na ito para sa pag-atake o pagmanman ng mga misyon ng military dahil sa magaan at napakadali lang daw nitong i-maneuver. Ito ang mga armamento na pwedeng ikabit sa bagong acquired na attack helicopter ng Philippine Air Force. Isa pang posibleng sasakyang panghimpapawid na ginamit ng Air Force sa kanilang ginawang airstrike ay ang KAI T-50 Golden Eagle, supersonic advanced jet trainers and light combat aircraft na ginawa ng kumpanyang KAI o Korea Aerospace Industries. Noong December 25, 2020, araw ng Pasko, nang hinulugan ng Philippine Air Force ng 6 na mga bomba ang kampo ng mga rebelde sa Sultan Kudarat Province gamit ang jet fighter na ito. Isa sa mga armamento na daladala ng jet fighter na ito ay ang M61A1 Vulcan, mga missiles kagaya ng AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, Hydra 70 na rockets, at kahit pa cluster bombs ay kayang-kayang i-mount sa jet fighter na ito. Mahigit 300 mga sibilyan ang inilikas ng gobyerno bago sila nagpakawala ng mga pampasabog sa kinaroroonan ng mga rebelde. Sinuspinde rin ng mayor ng Escalante ang mga klase sa 8 mga barangay na malapit sa lugar ng sagupaan para walang mga kabataang madadamay. Matapos ang airstrike na ginawa ng Air Force ay tumambad ang 3 mga todas na rebelde at mga iba't ibang klase ng armas nila. Pero kinundi na ito ng human rights advocate sa Negros
Dahil sa sobra daw ang puwersang pinakawalan ng pamahalaan kontra sa mga rebelde. Ayaw yata nila na may bintaha ang puwersa ng gobyerno. Gusto lang siguro nila na dapat ay patas lang ang laban. 3 ang nasugatan sa miyembro ng AFP at 1 CAFGO. Kung hindi nagkaroon ng airstrike ay malamang baka hindi pa nagkaroon ng casualties sa panig ng rebelde dahil sa mas pabor ang posisyon nila. Sa labanan ngayon, dapat ay mas nakakaangat ka pagdating sa mga gamit pandigma para maging mataas ang tsansa ng iyong pagkapanalo sa nangyayaring labanan. Dahil kapag salat ka sa kagamitan ay siguradong buhay ng mga kasundaluhan mo ang malalagay sa kapahamakan. Tama lang na mag-upgrade ang gobyerno ng mga kagamitan pandigma para mas mapadali ang pag-ubos sa kalaban ng estado at pagsalba sa buhay ng mga tropa. Ikaw, pabor ka ba sa ginawang airstrike ng gobyerno? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.